Mga ka-Republic, nagsalita na si Justin Brownlee. Itatry na nilang kuhanin ang titulo ngayong Game 6. Ngunit mas mabigat ang salitang binitiwan ni Randy Hollis Jefferson. They will be fighting like hell. Banggaan ng dalawang mahusay na reinforcement. Parehong 3-time best import. 2 beses nang tinalo ni Jefferson si Brownlee sa finals at ngayon ang perpektong pagkakataon para makabawi si JB. Inaasahan na muling ibibigay ni Scottie Thompson ang kanyang A1 game para tapusin na ang 2 taong title drought ng mga mag-aalak. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nang tanungin si Justin Brownlee, sinabi niyang itatry na nilang tapusin ang series ngayong Game 6. Di birong tapang at dedikasyon sa sports ang ipinamalas ng Ginebra Import nang pilitin pa rin niyang maglaro kahit may injury. Isang gesture na huling nakita kay the living legend Robert Jaworski noong October 22, 1985. Almost 40 years na ang nakalipas, inulit ni Justin Brownlee ngayong Commissioner's Cup. Sang-ayon kay PBA Commissioner Willie Marcial, humakot ng almost 4 na milyong viewership sa telebisyon ang thumb injury game ng Ginebra Import. Di pa kasali dito ang viewership sa ibang platform ng PBA. At gaya nga ng alam na nating lahat, dinaluhang sunod ng Ginebra ang talk and text mula nang madislocate ang hinlalaki ng shooting hand ni JB. Halos sabot kamay na ngayon ng Ginebra ang kampyonato. 3-2 lamang sila sa series. Isang panalo na lang ang kanilang kailangan para maibulsa ang titulo. Ngunit hindi magiging ganun kadaling gawin ang close-out game. Alam na mga bataan ni Coach Tim Cone, isang napakahirap na laban ang ibibigay sa kanila ng talk and text. Matigas at palaban ang salitang binitiwan ng TNT Import, "We will be fighting like hell." Ibig sabihin, ibibigay ng mga ito ang lahat, gagawin ang lahat nilang makakaya upang mapigilan ng Ginebra na maiuwi ang corona. At upang makahirit ng Game 7, kakailanganin ng TNT na magpakita sina RR Pugoy at Calvin Oftana na parihong maagang nag-init sa Game 4 at Game 5, ngunit nanlamig sa second half dahil sa disiplinadong depensa ng Barangay Ginebra. Kailangan ding maibalik ni Randy Jefferson ang performance niyang nagbigay sa kanya ng pangatlong Best Import Award. Sinasabing may iniinda raw itong injury, ngunit sabi naman ng mga basketball observers, si Stephen Holt daw ang naging injury ng TNT Import. Hirap na hirap si RHJ sa former Rookie of the Year. Sa kampo naman ng Barangay Ginebra, sinabi ni LA Tenorio dadalhin nila ang Game 7 mentality kahit lamang pa sila sa series. Maglalaro silang may urgency at gagawin ang lahat para tapusin na ang final series mamaya. Marami nagsasabi ito na ang perpektong pagkakataon ng Ginebra na i-deliver ang killer blow sa TNT. Dahil obviously apektado ng internal conflict ang kupunan ni Chot Reyes dahil nga sa iringan ng coach at ng star bigman na si Poy Eram. Sa Game 5, maalalang nagkalit-leche ang opensa ng Tropang Giga mula nang magkasagutan sina Chot Reyes at Poy Eram. Ngunit ito ay isang factor na di pwedeng asahan na magiging muling distraction para sa TNT. Napaulat nag-apologize na si Poy Eram sa lahat ng kakampi at sigurado humingi na rin ito ng pasensya kay Chot Reyes. Ayos na, positive vibes na lahat, sabi raw ng isang team insider. Ibig sabihin wala ng tensyon sa loob ng kupunan. Professional naman lahat ang mga yan sa loob ng team at asahan magtutulong-tulong ang mga yan para hadlangan ang gustong gawin ng Ginebra. But so far as Game 4 and Game 5 is concerned, ang malagkit na depensa ng Gin Kings ang naging hadlang sa dati matalas na 3-point shooting ng TNT. Patunay dyan na inalaw lang ng Ginebra ng 66 at 78 points ang Tropang Giga sa huling 2 laro. Sa Game 5, halos di makahinga ang TNT sa disiplinadong depensa ng Gin Kings. Hindi na nila pinaiskor ang mga bataan ni Chot Reyes sa loob ng 4 na minuto at 25 segundo.
Sa kabila naman ng magandang laro ng Ginebra sa Game 4 at Game 5 na nagbigay sa kanila ng kalamangan sa final series, ay hindi pa rin nagkakampante si Japet Aguilar. Hindi pa raw pwedeng magsaya, sabi ng Ginebra main big man. Naalala pa rin ni Aguilar ang All-Filipino semifinal series laban sa Meralco kung saan lamang sila 3-2. Pero nakuha ng Bolts ang Game 6 at pagkuway ang Game 7. Nagtuloy-tuloy ang tropang kuryente para talunin sa championship ang SMB. Iyon daw ang laman ng kanilang isip going into this game, Game 6. Gaya nga ng sabi ni L.A. Tenorio, dala nila ang Game 7 mentality, may dala-dala raw silang urgency na haharapin ang talk and text na alam nilang hindi basta-basta susuko. Sabi nga ni Randy Jefferson, they will be fighting like hell. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Richie Halili mula dyan sa Dubai. Happy watching, kabayan. Sa iyo rin, shout out Andrian Ligado. Shout out sa iyo, idol. Sa iyo rin, Merson Kabady Vlog. Lagi itong narito, hindi nawawala. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Roldan Sabrido, shout out sa iyo, idol. Salamat sa panonood. At sa iyo rin, shout out Gary Pesquera. Yan ang tinatawag na never say die, sabi niya. Sa iyo rin, Mike Angelo Maravilla. Isang panalo na lang, champion na, sabi niya. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, Ferdinand Marquez. Yes, pag nanalo ang Ginebra si Scotty ang finals MVP. Sa iyo rin, Rosalinda Balbuena, shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, shout out SN Arsenas, long time no look. Happy watching, kabayan. Sa iyo rin, shout out Herminia Balinget. Yes, pambihira si JB. At sa iyo rin, Papa Kiko, shout out. Salamat sa panonood ninyo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.